So, nakagawa ng malupit na paraan. Sila Anita. Last day nila Anita ngayon. At ang galing, nabakura namin itong 71st floor. The best view in the entire hotel. As in, sulit na sulit dahil nakuha nila Anita yung pinakamataas sa floor. That's one. And then kami linagay sa 20th floor, parang na-scam kami. Pero, syempre, dahil pangmalakasan ng galawan ni Anita, last day na nila today, nagawa nila ng paraan na yung second day namin nila Jonathan dito sa 71st floor. Diba? Mashallah! Yun lang, kitang-kita yung dumi sa bintana. Mas malinis ito sa side na to. Palagi sila daw naglilinis pero it's a struggle. Dahil sa humidity. Ganda. Ganda yung sunrise dyan. Pasok. So hindi ko lang memorize yung mga man-made islands nila. Pero in the morning, lalo na sa middle of the day, kitang-kita yung mga man-made islands nila. Hindi ko lang alam kung ano yung name ng mga yan. And that's the advantage of being on the 71st floor. Sabi yung mga man-made na lahat yung mga yan. So tignan nyo, daming buildings doon. Wow, massive. Meron na check out doon sa dulo, tinignan namin, di din ganyan. Ito na talaga. Ito na pinamagandang view. Yeah, corner pa. Galing nyo, nakuha nyo tong room na to. Ay, visible na siya kasi yung kasi kanina hindi pa, sir. Tignan mo. Ano eh? Ano? Ay, meron. Mas maganda, atras ka konti. Oo nga, ang ganda pa rin. Asa na yung dalawa? Ay, naging pa. Problem sa akin. Thank you very much, brother. You're the best. Si Anuj. Si Anuj. Today Sunday at lalakad kami, Ryan, Anita, Ivy, tsaka si Jonathan. Jonathan! Go! Okay. So, galing kami sa hotel, papunta kami ng DIFC. One of the parang nicest hotels, malls. Nicest malls here in Dubai. Konti lang ang tao. DIFC means Dubai International Financial Center, di ba? So, combination of startups yon ng mga nandun sa upper floor, sa katuwa may mga startups. Within the same mall, dun din sila nag-office. Tapos may startup vibe yung buong lugar. Papunta kami ngayon, lalakarin lang namin kasi it's very convenient from our hotel. Most probably, mga 10 minutes na lakad. At maganda rin yung weather, maganda rin yung panahon. Ito yung naglilinis pala. Anita, sabi mo mismo yung nating kwarto, madumi yung bintana. I-request mo. I-request mo sila mismo yung doon. Sabi mo, anong room? 71. 7106. Sabi mo, brother, my room is 7106. Naya naman ako. Clean it. Clean it, please, brother. By request. By request, i-inform natin yung mga tagalinis na linisin yung 7106. Okay, So, isa sa mga misconceptions dito sa Dubai. Alam nyo ba? So, ito. I'll tell you a story. I'll tell you a story about a misconception here in Dubai. Yung minita kong Chinese dito, tapos parang sinasabi niya, it's really ironic. Kasi pag nasa China ako, China yun di ba? Lumalamig ang China. Most of the time, I wear t-shirt. Because it's either it's warm
or they're not really putting the AC very low. Or they're not setting the AC very low. Pero dito sa Dubai, even the peak of summer, lahat ng mga buildings, lahat ng mga offices, grabe ang air conditioning. Talagang mapapasweater ka. So napapadala ko palagi ng sweater sa loob ng mga malls, hotels. Right, of course, pag maglalakad ka sa tirik ng araw, obviously, mainit po yun. Pero pag nasa loob ka ng mga buildings, which is most of the time, from malls to buildings to offices, grabe, palagi nakatodo AC. Minsan nga, kahit na nasa labas ka lang ng mga hotels, grabe yung buga ng aircon, lamig-lamig. Kaya nga dito, parang misconception na akala mo, pagpunta ka sa Dubai, UAE, sobrang init. Well, which is true for the peak of summer. Usually, yung peak dito na summer, mga 2 months, 3 months. Pero the entire months na wala dito yung mga expats, 4 months. Pero, during that time, kahit sobrang init, pag nasa loob ka naman ng mga buildings, grabe rin yung lamig. Mapapasweater ka. So yun lang, interesting to know about Dubai. Tapos nakalimutan ko idagdag, during winter season dito, usually right now, kunwari katulad ngayon, ang weather sa labas mas malamig na sa Pilipinas. During winter season, so idagdag ko lang, during winter season dito, malamig sa Dubai. Right now, today is around November. So right now, it's November, di ba? November, December, January, February. Lahat yan malalamig na period of the year. Lahat yan malalamig na period of the year. Right now, alam nyo ba, mas malamig pa ang Dubai kaysa sa Pilipinas. Weather outside, anywhere is around 28 to 30. Pag umabot dito ng winter season, bumababa pa to ng 15. Parang Baguio sa atin. Who would have thought, diba? Ako, ang misconception ko about UAE, tsaka Dubai, tsaka Middle East, akala mo disyerto, mainit na entire year. Pero hindi. Lalo na January, February. Sobrang lamig dito. Umaabot pa ng 15 ang temperature dito. So at that time, mga tao nakasweater sa labas. So extreme siya, pero not necessarily extreme in one day. Pero extremes in certain periods of the year. So 4 periods of the year, extreme summer. And then lumalamig din siya ng around 15. So yun lang, which is perfect. Ang experience mo rin dito is not necessarily all about heat. Lumalamig din talaga dito. Anita, hanggang gano'n kalamig dito pag winter? Mga ano din, mga 16, ganun. Di ba? Nag-15, 16. Ayan, tama ako. Lalo na pagpunta ka sa desert ng January, February. Grabe yun, sinipon kami sa sobrang lamig. Sa gitna ng deserto. Sa gabi, nanood kami ng parang safari night. Ano tawag doon? Ang tawag doon? Yung mga safari na may mga dance pre. Ha? Yung belly dancing. Ang tawag sa ganun? Desert safari. Nag-desert safari kami. Umabot yan hanggang gabi. Tapos may mga dance number presentation. Grabe giniginaw kami sa gitna ng desyerto sa gabi. So kung isipin nyo, every summer, kung isipin nyo, yung peak ng summer na mas mainit sa Pilipinas, umabot dito ng 40 ang init. Pag nasa loob ka ng malls, which is most of the time, malls, offices, mga metro, mga malls, offices. Pag nasa loob ka ng mga malls tsaka offices, sobrang lamig, nakatodo AC nila, ang lakas ng ang taas ng investment nila sa mga AC dito, no matter where you are. So dito, no matter where you are, sa mga restaurant, sa mga malls, sa mga metro, palagi mataas ang... So ngayon, kung isipin mo, every summer, kahit papano, during summer, na mas mainit pa sa Pilipinas, dito nagka-40 hanggang 45. Every time na nasa loob ka ng mga malls, offices, which is most of the time, sobrang ang lamig, mas malamig pa, sobrang lamig, kaya ka napapadala ng sweater. Tapos, eto naman, pagdating na ng mga November, December, January, February, hanggang March, sobrang lamig naman ng panahon. Alam nyo ba, fun fact, na ang current weather right now, ang current weather right now, mas malamig pa sa Pilipinas. Ang normal temperature during the entire day, siguro mga around 30. Tapos bumababa pa ito ng mga 28 to 27 at night. So imagine niyo, hindi siya humid, mas malamig siya, at may mga cases nga, may mga scenarios na mapapa-jacket ka sa labas. Tapos ito pa, one time nagpunta kami sa desert, siguro January, February, nag-safari tour kami, January, February, inabutan kami ng gabi sa safari tour namin, tapos nanonood kami ng mga belly dancing. Grabe, nangangatog kami lahat kasi ang temperature at that time 15 degrees. So who would have thought, kunwari sa Manila, hindi naman bumababa ng 15 degrees ang temperature natin. Pero dito, there's a time of the year na sobrang lamig.
na bumababa hanggang 15 degrees. So it's really a misconception. Even for me, before coming here, akala ko ang Dubai, UAE, Middle East, puro tungkol lang sa init. Pero hindi pala. May mga mainit siya na periods, pero may mga malalamig din siyang periods, which is very, very comfortable. Kaya mga expats dito, nawawala for 4 months, which is majority of the people who work here, nawawala sila for 4 months, maybe they take that as a summer break. Tapos lahat sila nagbabalikan dito. Kaya nagsushoot up ang mga real estate prices dito during the periods na malamig na ang panahon dito sa Dubai at UAE. And I guess that would be the trend here in Middle East, na marami ang nakikita na comfortable din pala mabuhay dito if you manage your travel periods here in Dubai. Ano, Jonathan? Inampas ako ng kahirapan ni Anita. Kaninong shades yan? Anita. Sa mga nakakaalam. Grabe. Kaya lang, hindi ako ano eh. Kaya lang, Jonathan, hindi ako believe. Bakit? Kaya Anita. Bakit? Diyan sa shades na yan. Bakit? Kasi pag siya tinanong mo, ano tong shades mo? Gentle Monster! Ano pangalan ng shades mo? Ano pangalan? Gentle Monster. Oh, Gentle Monster. Ay. Gentle. Mas mura ba sa Pinas? Gentle Monster Siren. Ganda. Magkano kuha mo? Actually maganda. Suot mo. Oo nga. Magkano score mo? Suot mo. 13. Grabe. Ano mo, Anita? Wala akong... Mas parang dito, tinigdan ko na. Sa Dubai Mall. Tingnan ko nga. Suot ko na nga kanina. Sinuot ko na. Kay Jonathan mo na ipasuot. Maganda. Tingnan natin. Wawa sa akin ni Rai. Malaki yung ano niya. malaki ulo ko. Malaki yung ulo niya, pangit. Panis. Kay Jo ang pwede. Pwede. Panis. Pwede. Para kang Ongpin Jacobo? monster. Yung Kay Ongpin Jo kasi maliit yung mukha niya. Kay Jo kasi maliit mukha niya. Guys, nakalock in kami dito. Sunday na Sunday, nakalock in kami. Jonathan, Ryan Boy, Ivy, and Anita. Anong pangalan ng ano na to? Ng Hive. So, nasa Hive kami. H-A-V-E. Have. So, Have coffee shop dito sa DIFC. Isa sa pinakakilalang coffee shops dito sa DIFC. Kasi dito sa area na to, pwede kaming nakaupo lang dito facing the walking area of DIFC Mall. And parang nakaano ka dito, pwede ka lang na uminom ng kape tapos nagmamasid-masid lang ng mga nangyayari in front of you. Anyway, nagbubook sila ng next hotel. Sila Jonathan, naglalaki, may business appointment siya with Avni para magko-consult kasi every time na may business idea ka dito, hindi ka pwedeng tira-tira. You have to register a trade license for it. Lalo na just to be sure, i-consult namin kung yung business project na yun would fall under the business trade license that we've gotten already. Tapos ito naman si Ryan ay lumalakin dun sa landing page. Tama? Lumakin ka dyan ha. Tapos ako dito may gagawin lang dito trabaho. Let's go. Okay, so yan. So, nakikita ko dito yung opportunity na magiging point of contact tayo, lalo ni Okay po sa sa parang creating a better, parang creating a new community of entrepreneurs na technologically inclined, AI inclined, how to maximize the opportunity on social media, how to properly build their leads, how to create systems behind whatever they're currently doing right now. Tapos, and hopefully, like yung proper scaling lang ng mga businesses sila using the right frameworks and technologies to grow it. Most of the time kasi puro mga small business operations dito, one-man team sila. And dun sila nag-struggle. So, I can either go in the direction of siguro yung, alam mo naman ang social media, kailangan value first. So, parang gusto ko sana i-position na i-unify yung mga Filipino entrepreneurs dito under a better system. Under a better system, better operational know-how, combining all the proper tools, approach, strategies, and technologies. Tapos sila, mas competitive sila, not only from their own personal network tsaka contacts, pero kaya nila i-scale yung business nila kasi mas kaya nila i-focus yung sarili nila in other facets of the business, lalo na sa marketing, networking, rather than sila rin yung nagmamarket, word of mouth, tapos sila rin nagsaserve. So, napakabagay, very traditional.
idagdag ko rin dito yung opportunity, idagdag, ano ba? Tas ito pala isang isang magandang realization ko rin dito. During the event, na ito rin yung nagiging inspiration ng the direction where we're heading. Undervalued and under-recognized ang mga Filipinos dito sa Dubai. Meaning to say, magagaling ang Filipinos dito. At nakakatuwa lang kasi coming from the Philippines, hindi ko in-expect na, syempre, sanay naman ako sa Filipino work ethic, Filipino culture, and ang mga Filipinos nga, di ba, mahiyain, people pleasers. So parang ang parang maraming ang mga tao nagre-resign dahil nahihiya lang, dahil hindi na sila at par with their, kunwari, nagkaanak, naging busy. So kung ano yung preview sa performance level nila, productivity level nila, pag nabibisi sila sa buhay, nagkakaroon distraction. Di ba, may personality Filipino na nahihiya tas nagre-resign. Na nakakatuwa, ibig sabihin mabait ang mga Filipinos. So, I already know that coming here, pero pagdating dito, nagulat ako, marami lumapit sa booth namin for one very simple reason. Marami sa kanila believers of Filipino work ethic, Filipino empathy, tsaka the way we always want to over-deliver. Masaya sila sa quality of work ng mga Filipinos. And imagine niyo yun, it's a very common impression for a lot of Filipinos, pero hindi properly branded dito sa Dubai. That's one. And then, kung gusto mo maghanap ng mga Filipino services dito, yun din yung isang magandang opportunity. If there's an AI that can basically answer all of these inquiries coming in, at ifa-funnel to sa mga Filipino services din within this region. Kasi kung maraming naniniwala, maraming believer, maraming naghahanap, paano hanapin? Yung mga Filipino entrepreneurs natin dito, nasa service provider business, hindi naman nila kayang i-market yung sarili nila properly. And even if they can do that, they're only doing it for their own business. So parang one business at a time. So sana lang merong, di ba, strong Filipino brand dito. At saka ang galing, no, yung okay po mismo, the brand itself, it's already a message, it's already a brand about Filipinos. And yun lang, yung parang it's a strong brand, clear brand about the Filipinos, tsaka attitude natin. Okay po, di ba? Okay po, ibig sabihin, I'll get it done. So yun yung isang magandang opportunity na na-realize ko dito. Okay po nga sila pag ano. Baka pag sobrang ganda ng brand, alam na rin ng mga foreigners dito. Actually, mali, sorry. Alam na ng mga other nationalities dito. Yung pag nag-respond ka na okay po, it means I'll get it done. Yeah. So again, going back, what I really want to talk about is yung the same routine that we're constantly doing every session. Maganda nga na palaging yun at yun lang para it becomes a habit. I don't have to remind it and very consistent tayo. So yun lang, yung isang bagay na I really want to execute, like one thing. So I always want to talk about one thing. Ang isang one thing lang na gusto ko establish dito, pinag-usapan namin, I don't want to focus too much on tech right away. Ang importante muna ngayon would be social media presence and creating a community through social media about Filipino entrepreneurship, para how to scale your business here as a Filipino service provider in the UAE. I want to create contents about how patriotic I am about Filipinos and the Philippines. Gusto ko rin i-highlight yung message to uplift a lot of Filipinos na magaling tayo, hindi lang nila alam. Maraming nakaka-appreciate sa atin and we undervalue ourselves. We undervalue ourselves we undervalue ourselves the way we represent ourselves. Parang hindi natin nakikita na hindi natin
paano ba yun? Parang hindi natin ine-embrace yung nakikita ng mga ibang tao sa atin the way we are really good in terms of creating value within this region. Sayang yun. So, yun lang. So ultimately, I just want to focus on one thing na pinakamahirap sa lahat would be right now, kinakausap ko yung team, sila Jonathan at everybody else. Focus ang would be social media. Diba going back then, yun din yung last message ko. Content creation, social media. Establish the brand, establish the message. And then hopefully if the brand and the message is established, makakapag-create ng community. Yung community, I have the local group here, sila Anita, Ivy, Ryan. Sila yung possible na maging local representative of my brand extension here in Dubai. And then little by little, one entrepreneur at a time, magkaroon lang ng parang synergy. Magkaroon ng synergy. Then eventually it becomes a community. So again, it goes back. Forget about tech muna. Forget about AI. Connect lang. Build the community muna. Build the community. And the community would be parang Filipino pride talaga. Filipino entrepreneurs, Filipino pride, and how to properly build it the right way. Diba, parang ako, I would be the very best example of building a company from 4,000 to 3,000 employees, diba, across different countries, and then using technologies at the highest level. So hopefully, diba, yung mga businesses sila dito would be the same transformation din yung idea. Yun yung gusto ko i-represent. Tas clear na how do I help them make more. Actually, ang pangit na sabihin, diba? How do I help them to make more money? So parang ganun yung idea. Siguro, ang end goal would be maybe to change the game this time around for a lot of Filipinos. Yun din ang isang aspiration ko, to change the game for a lot of Filipinos. Na maraming professionals sa atin, and after the pandemic, a lot has changed already. Before, the only source of opportunity here in UAE, Dubai, and the rest of Middle East is really under agency and employment. And going back, ang message ko the last time would be, nag-open up na ang Dubai. Dubai is really an open city right now. You can either approach this as an employee or an entrepreneur. Diba? You can set up your own business. At ang dami namang negosyante sa Pilipinas. Malayo sa kanila yung idea that Dubai can be a possible extension of their service-based business. So if you have a digital-based service business, hindi naman kasi kailangan lahat. Ang ultimate goal would be service fulfillment. Or how to say that? Parang fulfillment of services physically and locally. May mga ganun. Pero in the middle, there is still a lot of gaps of services na pwedeng gawin ng mga Filipinos to Filipinos or Filipinos to other nationalities. For example, social media marketing, programming, virtual assistant, web development, graphic designing. Very common din dito yung mga AI alignment services. AI media, like gusto na nila, alam na nila yung formula on how to basically use AI for media, pero ayaw nila ulit-ulitin yung day-to-day repetitive task na yun. So outsourcing is still like the very idea of it. So kung paano mo i-outsource, and instead of outsourcing it to the Philippines, they want to outsource it to a local partner here who's a Filipino. So if you're a Filipino entrepreneur, di ba, and if there's that opportunity possible, sinabi ko nga last time sa isang video, ang mura lang ng eroplano, register a business and you can manage it virtually. You can market it via VPN, you can run Facebook ads, Instagram posts, TikTok ads from the Philippines to here, manage it virtually, tapos visit the region once or twice a year. So parang ang dami ng madadaling opportunities ngayon right after the pandemic. At sayang na ang hinahanap nilang service providers dito Filipinos because of, again, going back, work ethic, Filipino empathy, tsaka quality of service natin. Hinahanap nila tayo. Unfortunately, we're not there to be found. And most of the Filipinos here are old school Filipinos pa. They're not the modern day
digital service providers na marami sa Philippines na wala dito. So yun ang gusto ko isigaw na if you can find a way to provide your services here, this region, this city can really pay these services. Kasi dito, kung wala kang pera, you wouldn't survive. Kaya lahat ng mga taong gumagalaw dito may pera. Lahat ng taong gumagalaw dito, walang tao dito na walang pera. Lahat ng gumagalaw dito may pera. Ito kayo na, maganda yung sa content. So, bakit maganda, ba't malaking opportunity dito sa Dubai? Sorry. So, bakit magandang opportunity dito sa Dubai? So, ganito lang siya. Every person that walks around within this city has one way or another money to spend. Bakit? Dito, very strict ang every head count kung productive ka or hindi. For one very simple reason, yung titirahan na lang, hindi ka makakatulog dito ng libre. Yun ang malupit kasi most of the time, if it's just about surviving in another city, very typical yung siksikan sa isang lugar, di ba? Mga freeloaders. So, paano tayo naging freeloaders? Freeloader sa tirahan, freeloader sa pagkain. Pagkain pwede pa, di ba, i-share. Pero dito yung ulo, yung head count, talagang bilangan dito. And there are a lot of, para mga police, government, yung mga local police. Yung mga local police, chine-check talaga nila yung mga housing accommodations. So, they call it partitions dito. So, at the lowest level, kahit natipiran to the max, hindi mo madidiscardan kasi binibilang ang ulo. So kung binibilang ang ulo, there's a set price for you to stay, to sleep under every accommodation. So in short, maglalabas ka ng pera. One way or another, it's either bayaran o may magbayad para sa iyo. So if that's the case, at the lowest level, imagine mo at the highest level, gumagalaw lahat because parang very strict ang head count. So kung very strict ang head count, ang mindset dito lahat is really to be productive, to make money. So if that's true on the lowest level, that's also true at the highest level. In short, lahat ng mga kausap mo dito, may trabaho, may pera. High probability. Hindi ka magsusurvive dito na wala kang pera. Just simply, yung very simple idea of surviving. Pag-survive, every headcount has a very costly price, attached to it. Ngayon, how do you convert that as an entrepreneur, as an opportunity? Meaning to say, dapat as a Filipino entrepreneur, pupunta ka dito, ang mindset mo, lahat ng tao dito may pera. They can pay. So dapat hindi ka rin natatakot magnegosyo. They can pay. Just keep on attacking. Be aggressive, keep on attacking. Huwag negative and judgmental na walang pambayad ng mga tao dito. May pambayad. Kasi that's the design of the city. So, pwede rin, biglang na-realize ko lang, mga services coming from the Philippines, hanap din ako ng mga Filipino partners dito, entrepreneurs, under that same category. I-register lang nila yung trade license na yun. You can basically fulfill the service coming from the Philippines. Sila yung nagbi-build dito. And obviously, you can make a business out of it. Pero syempre, marketing is a different thing. I'm just saying, pwedeng pagsamahin nga yun na if it doesn't exist here, someone can make it exist for you here locally. Kasi compliance is still a thing here. Like, pag nagbabayad sila kanina locally. So, pwede yun. Sa maraming Filipino professionals at service providers, pwede rin, we can make that happen. It's a very good idea. Okay, good. Actually, kini-crystallize na namin siya kanina. The plan would be... Sandali. Jonathan! Yeah, go ahead. So the plan would be... So the plan would be... Ngayon lang, pinag-usapan namin if it will be a new TikTok account or it will be the same. I think it should be the same or it should be new. Kasi pagbalik ko sa Pilipinas, confusing na Dubai ako ng Dubai doon, di ba? So it should be one message here. So it might be a new account that we will create, that's one.
Pangalawa, it will be maintained by the team here in Dubai. So if there's any strong lead, ang trabaho nila Anita at saka nila Ivy dito, meet lang ng mga Filipino entrepreneurs at mga service providers. So gagawa kami ng format like for example, sit-down meeting, handshake, tapos what do you do? So a little bit of coffee chat. Now if they're interested, may form lang sila na fill upan so we can onboard them sa Filipino service provider listing supported by AI. So ibig sabihin, kung may mga mag-inquire doon, ang gagawin nun, parang may secretary na AI. Siyempre, di ba, it would be highly efficient. Imagine mo, ang dali mag-set up ng isang malaking concierge type of service na hotline for different Filipino services supported by AI. So yung AI na yon, sasali ng team dito yung last mile. Pag, for example, this is a strong lead, kukunin yung contact number, email, sasali nila Anita Ivy, and then ipapasa nito sa mga equivalent representative for that particular service. So that's the entire idea of it. At napakadali i-execute kasi hindi ko pinapasa sa kanila AI. Burden ko pa rin yung AI. It's just may partnership arrangement na lang siguro kami na kami yung magko-consolidate ng mga different services dito. Very traditional and typical kunwari mga construction, hindi, ang tawag doon, mga household maintenance services, facility management ang tawag doon, facility management services. So maraming Filipinos, dahil construction ng background, di ba? Kayang-kaya gawin kaagad yun. Tapos mga iba pang services, for example, di ba, mga cleaning. So very typical services, pero Filipinos are becoming the entrepreneurs of it. And not necessarily Filipinos na naglilinis. Ang ganda, ang galing nga, if we can elevate the Filipinos here, sila ang nag-aggregate ng demand dahil kilala yung ano natin yung quality of work natin dito So pwede nilang ina-outsource yun sa other nationalities. O di umaangat tayo dito. Siguro right now, what kasi it's different now kasi the last time I was still figuring out things. Pero syempre hindi naman pwedeng figuring out, di ba? Once we figure it out, kailangan na constantly to keep on sharpening whatever the thing that I've figured out. Siguro last week, a few weeks ago. What's really helpful now is siguro linulook forward ko lang yung again ako I'm really big right now in terms of eventually identifying what I want to focus on and putting it into words, like na minamanifest ko through the words that I'm saying. So in actual verbal communication, mas nagiging clear yung from word to mind to words because of this exercise of conversation. Parang mas na-double down ko yung kung ano yung gusto ko i-focus. Mas nagiging clear kasi if it's just in my head, the head has a natural tendency to be distracted with so many 10,000 ideas. So pwedeng fleeting lang din yung idea tsaka yung plan. Pero if I'm saying it into action, as may meeting tayo the next week, mas nagiging concrete yung sinasabi ko kasi kailangan ko panindigan next week. So mas ano siya, anong tawag, what's the term for it? Mas ano siya, mas kino-concretize ko yung ano, mas namimili ako ng words ko kasi I have to stand by those words and make sure that I manifest my words kasi if not, words will just be meaningless. So yun yung isang bagay na ano ko, na right now parang I have this idea, medyo clear na dahil napapractice natin. Pero syempre, being this session, ilalaglag ko siya to frame it and then to productize those words to actionable steps. So yun yung isang bagay na very important sa akin. Last din pala is isa ring, so sorry, i-add ko rin pala yung question mo na what's the wild thing. So it's something na iniisip ko during the entire week na wala akong wild thing na ine-execute. I'm not really pushing myself in a wild
adventurous, creative positions or programming or ano ba, paano sabihin yun? Parang wild mindset, wild way of thinking, creative, aggressive. So even before coming here, helpful sa akin yun na I'm about to come to this to this conversation. So pinupush ko yung sarili ko para may i-report ako kasi ina-expect ko rin yun sa akin from last week. So nagigets mo? So it's not necessarily this conversation but leading to this conversation. Ano siya? Helpful na sa akin kagad yun. Yeah. I have to put myself in a position na may ma-report ako under that expectation. Yeah, I agree. Ano bang, today is 23, di ba? So malamang nakauwi na ako, 24, 25, 26, 27. Most probably back in the Philippines, pero mag-a-adjust ako. Siguro mga 7 days, 2 weeks? Sige, 2 weeks. 10 days. Yeah, 10 days is fine. 4 plus 4. Yep. Adjust na lang. Hindi ko i-check yung calendar ko kay Ana. Most probably. Tapos na kami dito sa DIFC Innovation Hub. Maghahanap kami ng Mandy Restaurant. Ayun, nasa maps na si Ryan. Nandito si Ivy, Anita. It's around 5 p.m. right now. Nagugutom na kami kasi sa umaga salad lang ang kinakain namin. Pero nag-isalta ako first. Ito mo nandito, mga Euros na Lamborghini. Ferrari, Lamborghini. Sorry, hindi ako magaling sa kotse. Basta mahal yan. Maniwala na lang kayo. Hindi sakot na yan? Siya ba naman? Alam mo, okay na yun. Yep. Na-i-impress lang ako sa design ng building. Simpleng glass building lang. Sobrang linis niya. Pero sobrang taas, which makes it very impressive even though it's very simple. Ganda, no? Napakalinis lang niya na glass building lang. All glass lang. All the way to the very top. Imagine mo isang row dyan, isang floor. So imagine how big that building is. Hindi ko lang alam. So from afar, ganyan itsura niya. Naglalakad ako sa DIFC and every now and then, every time naglalakad dito, talagang hindi mo mapigilan yung sarili mo na ma-mesmerize sa itsura ng mga buildings dito. Sobrang massive. Talagang may feel mo yung energy niya sumisigaw eh. Kaya pag nandito ka talaga sa Dubai, you really have to make something of yourself. Hindi pwedeng wala. The energy, the city, yun ang sinasabi. So you should act accordingly. Tsaka think accordingly. Think big, think accordingly. May sunset ngayon sa room namin, 71st floor. Habulin ba natin? Wala na yan. Hindi mo naabutan? Negative ka eh. Huwag ka nega. Saka hindi ka Dapat sa Dubai, positive ka. Hindi ka makakapunta doon kasi kailangan mo na 169. Hindi, from the room. Ay. Ano, habulin ba natin? Wala na, pagdating mo doon, Kwarto. Sunrise na lang, sunrise. Wala na yun. Sunrise na lang, iwanan ko na lang yung, Bukas na lang. yung cellphone. Hindi, kaya lang kasi, yung view natin, sunrise, hindi sunset eh. Hindi. Makikita mo yung sunset. Meron. Sige. Pero gutom na kami. Ano unahin natin? Sunset o gutom? Kasi nagugutom na ako. Ang ganda pa sana. Grabe. As in, Rhino, pag makikita yung mga buildings, very massive eh. Hindi mo mapigilan na hindi ka ano. Parang awestruck. Yeah. Ganda lang. Tingnan yung itsura ng mga buildings dito. I can't get over it.
Tingnan yung mga buildings dito, para mga spaceship. As in, para mga spaceship from the future. Tingnan yung gano'ng kalaki yun. Grabe, no? Grabe, crazy, massive, wild. Ano ba? Ang layo-layo ng lalakarin. Ito mo lalakarin namin from here, pupunta pa kami all the way dun sa kabila. Ang tawid namin, dun po. Ano, tatawid pa kami akit kami sa metro. Sobrang mahabang tawid doon. Tapos pupunta pa kami doon hanggat makarating kami sa parang sa baba niyang glass building na yan. Yan sa baba niya, diyan kami pupunta. So, tinatanong, pwedeng tumakbo na lang kami. Pwede ba yun, Rai? Ivy, pwede ba tumakbo na lang tayo? Ha? Magkano? Magkano pa hospital? Jaywalk pa ng 400 na babayaran namin. Hindi jaywalk babayaran mo, Ano? hospital babayaran mo. Kung umabot ka pa hospital, ha? Lakad ka lang, Rai. Para meron kang ano. Yan. Ganda. Video. I-video mo ako. Tapos anong lalakad naman? Sasabihin ko. Lakad ka lang. Ano mas komportable? Okay? Game. Parang phone mo, parang may ginagawa. Mukhang weird sa panahon ngayon naglalakad yung nasa. Lakad ka. Ano yan? Pero dapat kita pa. Ano? Ito na. Last dinner na namin sa... Saan na tayo, Anita? Sa tayo? Al-Amor. Ha? Al-Amor. Al-Amor. Wow. So, lamb chops. Yan yung medyo Tapos Mukhang mas chill, mas ano. Kasi Uy, hindi saka yung nakaka-stress. chicken namin. Mukhang hindi nakaka-stress. Let's go. Ito, sobrang binalikan pa namin to dahil ang sarap. Kapunong ano niya. Tender juicy chicken niya. Tsaka tender juicy lamb chops.
Chick rice. Koshari. Egyptian. Ano tawag yan? Koshari. One of the national dish ng Egypt. Ano ba to? Egyptian restaurant? Kaya pala. Let's go. Sabi mo? Put this Ayun o, yung ano nyo. on the rice. And what else, brother? Pwede na yan, sir, pero pwede yung haluan pa ng vinegar. Parang, Where's the vinegar, brother? yan, This one. that one. I want the vinegar, brother. So yun na yung ano. Mga tula pa lang. Yung ano na. Excited na ako. Di ba ang building may ilaw? Typical. Pero tignan nyo itong building na to. Nakailaw siya, pero on top of that, pinapag-glow din nila. So may design yung building na nag-glow din yung mga office lights. Para mag-gets nyo, pakita ko. Yan o, di ba nakita nyo, may mga ilaw yung mga buildings. Pero itong building na to particularly, nakikita nyo, nag-glow. Nag-glow yung mga office lights niya. Nakikita nyo, nag-glow. Stig, no?